Ayan, so ituturo ko po kung paano i-connect ang mobile application ng Holyrix sa inyo pong mga laptop or computer. So, kailangan po is may application na po ang inyong mobile phone ng Holyrix. So, i-download nyo po sa Play Store. Then, buksan po natin ang Holyrix na software sa inyo pong mga laptop. Run as administrator. Kailangan po every time na tayo ay magbubukas ng mga software, kailangan naka-administrator po tayo. Lalo na ito kung gagamitin natin sa church. Kailangan talaga naka-admin. So, kailangan first thing first, kailangan po nakakonect ang inyo pong cellphone at inyo pong computer o laptop sa isang network katulad ng hotspot or Wi-Fi. Or kaya naka-LAN din, naka-LAN cable or LAN network. So, kailangan both po yan ay nasa same network po sila, parehong IP address. Hindi po pwedeng magkaiba. So, kailangan lang po natin dito sa software is, kailangan po natin yung ma-scan yung kanyang QR code. Kasi through QR code po ang connection. So, punta ka lang dito sa health, then click mo lang po itong connection failed app. So, before yan, kailangan po muna natin pumunta doon sa firewall po nitong computer natin o itong laptop natin. So, check muna natin kung nasa firewall na po yung application. So, naka-allow na po siya doon. So, security, Windows security, open po natin yan. Check natin kung naka-allow na po ito. Then, punta ka dito sa firewall na and network. Punta ka sa allow an app through firewall. Then, dito, i-change mo lang. Change settings. Then, change mo. Then, i-add natin dito yung Holyrix. So, hanapin natin, ipa-browse natin. Punta ka lang sa system. Dito, then, Holyrix. Itong Holyrix na application. Open. Add. Then, suma-add na siya dito. Then, another, yung may isa pa tayong i-add yung JavaScript niya. Punta tayo sa Holyrix. JRE. Bin. Then, Java. Hanapin natin itong Java. Ito, Java. Open natin. Add. Okay, dahil nakalagay na siya dati, okay lang. So, i-guess na lang natin ito. Okay. Then, yun yung kailangan natin before po tayo mag-scan, ano? So, punta na tayo sa scan. So, merong dito, merong failed scan, pero isusolusyonan natin kung paano yung hindi mag-fail. So, mag-connect talaga siya. So, kailangan tingnan yung maigi, makinig yung maigi kung paano gagawin. Okay? So, ito. Para ma-connect po natin ang Holyrix app, kailangan po natin mag-download ng Holyrix app sa Play Store. So, kailangan po natin itong Holyrix, ito install. So, after ng installation, i-connect na po natin siya sa ating mga computer, laptop, PC. So, pupunta lang po tayo dito sa settings. Then, register device on PC. So, i-connect na po siya through scan. So, mag-i-scan po siya ng QR code. So, pupunta po tayo doon sa ating mga PC para i-flash yung QR code. So, punta tayo sa PC natin. So, ganito po ang mangyayari. Try muna po natin i-connect sa through scan dito sa health. And connection failed app. Try lang po muna natin. Okay. Minsan may lumalabas po dito ang IP address. If nakakonect kayo LAN at nakakonect din kayo sa Wi-Fi. Both nakakonect kayo. Minsan may lalabas din. Pipili lang po kayo kung anong IP address kailangan. Dapat pareho po. Pero kung Wi-Fi lang, okay lang po yan na ito lang talaga as in lalabas sa kanya. So kapag lumabas na po yan, i-try natin sa ating cellphone, i-open natin yung Holyrix, i-register natin yung device.
punta ka sa settings, register device para lumabas yung QR code scanner. So, magkakaroon ng error request, try again. So, ito talaga yung nagiging mahirap kung paano natin ito masosolusyonan. So, ganito lang ang mangyayari dyan. Dito sa inyong mga laptop, close nyo lang po yan. Punta kayo sa file, settings, punta kayo sa settings. Then, punta kayo dito sa manage, access without password. Then, kapag na-click nyo po yan, ay mag-add po kayo. So, lalabas ulit yung isang scanner QR code, i-scan ulit natin yan. Then, so try natin i-scan. Then, automatic po yan. Automatic po na may scan na po yan. May lalabas sa phone mo na done, na icon. Then, ilagyan mo lang pangalan. So, yun na yun. Okay. So, na-control na o nag-connect na yung dalawa, yung inyong laptop at cellphone. So, ang mangyayari, check nyo lang po itong mga box. Lahat po yan kailangan naka-check. Ibig sabihin, permission po yan na ma-access po ng phone mo. Kapag may ginalaw ka sa phone mo, ay ma-access na inyong computer. So, yan na po ang ano. So, pwede kayong maglagay ng password o pwede naman wala. Pwede nyo tanggalin yan. So, tanggalin na lang natin para hindi hassle. Para hindi na kayo lagay ng password. Then, okay. Okay, so punta na kayo dito sa inyong application. So, kung may music kayo dyan na inilagay dito sa inyong software, madedetect yan ng cellphone nyo kung ano po yung mga inilagay nyo dyan. Naglagay kayo ng text, lyrics, videos, image. So, pag pumunta po kayo dito sa media, automatic, makikita nyo po dyan kung ano pong mga pwede nyo i-play. Okay? So, for example, dito tayo sa presenter. Okay, lumabas na siya. Then, i-okay natin. I-play natin. So, automatic yan ay magpe-play siya. Okay po. So, yan lang po ang way kung paano natin i-connect yung ating phone sa inyong mga laptop. So, makikusuyo po ako mga kapatid. Sana po ay paki-subscribe and like po itong video ito. At maraming salamat po. Malaking tulong po yan sa akin. So, yun lang po. God bless po.